Hey guys, so ayun ang etong content na to is not about kung kailan or anong oras exactly mag-up yung server. Pero gusto ko lang din siguro mag-share ng thoughts about sa mga nangyayari ngayon since nag-up na yung Run Mobile, no? So, ngayon medyo nakakalungkot kasi um, na nakakatuwa naman, sabihin natin, sige, sa part namin as alpha tester, nakakatuwa kasi ilalabas na siya sa Play Store. Actually, downloadable na siya, na download nyo na, 'di ba? Kayo mga nag-aabang simula last year pa. So ngayon nag-up na siya, medyo nakakalungkot kasi ang daming ang daming basher, pero expected na ng developers yan eh. Also expected na din namin yan. Pero ayun na nga, kasi ang nakakalungkot is hindi yung dahil sa maraming maraming ang pinaka nakakalungkot is yung ang daming taong hindi makaintindi. Let's say Tagalog na instruction or announcement hindi maintindihan ng kapwa natin Pilipino, 'di ba? Tapos English man or Tagalog, parang hirap na hirap yung mga kapwa natin na intindihin yung mga ina-announce ng developer sa page nila. Okay. Siguro simulan natin nung ginagawa pa lang yung Run Mobile, no? Yung page nila. So, hindi ko na ililipat to. Dito na lang tayo mag-base. Eto. So, ayan. Meron ito 11 months ago. Yung content na yan, guys, galing yan sa Run Mobile, the masterclass. So, ako yung isa sa naging content creator na pioneer ng Run Mobile, no? So, yung Run Mobile, tinulungan ko sila na gustong makatulong sa kanila na ma-promote yung Run Mobile. So, tinulungan ko sila, and yun yung isa sa goal ko kasi support ako sa Run Mobile kasi nga isa ako sa gustong malabas yung Run Mobile malabas siya na yung Run Online na gusto nating malaro is malaro natin sa mobile, di ba? So, ayan. Etong content na to is pinaalam ko to, sabi ko, gagawa akong content tapos ipopromote ko yung Run Mobile. Tapos pumayag yung developers. Tapos, ayan. Etong Run Mobile na to, syempre, wala pa akong ma-content kasi nga, hindi pa sila nag-aalaw na makapaglaro kami. And, yung developers no, namimili pa sila ng alpha tester. Nung time na yun, last year, nagpapalaro sila. Meron sa akin na kalaro ko sa isang mobile MMORPG na nagsabi, uy, may Run Mobile, abangan natin to. Kumukuha silang alpha test. Tapos ayun, di ko rin in-expect na isa ako sa makakuha ng Run Mobile na alpha tester. Kasi yung isa kong kasama, hindi naman siya nakuha. Pero hindi ko rin sure kung nag-apply siya. Pero guys, no, yung pag-a-apply pa lang dati ng alpha tester, mahirap na. Kasi sa alpha test, ginagawa nila, kapag kukuha sila ng alpha tester sa Run Mobile, iniisa-isa nila yan, kinukuha nila information, tinatanong nila kung ano yung mga matutulong mo, tsaka kung nandun ka ba para kumuha ng info sa Run Mobile lang, or baka lang para maging spy, something na ganon. Kasi nga syempre iniingatan din nila yung pinagpaguran nila. And yun na nga,
Fast forward dun sa pagkuha ng alpha tester. Nakuha kong alpha tester noon last year. So, wala pa akong content noon kasi nga on progress pa lang yung development nila. And ito yung ilan sa mga naging content ko noon. Ayan, naglabas sila. Pina-experience nila sa amin yung let's say ito yung mga weapons. Yan. So yan. Yung mga weapons na yan, guys. Kung mapapansin nyo yung latest nila ngayon, may pinost sila na expected na magagamit. Balik tayo. Expected na magagamit na weapons, final weapons sa OBT until final na yung official na is etong mga treasure blade, yung mga stuff na to, yung mga gun. Yan, kita nyo, ayan yung treasure blade na yan, guys. Kulay puti pa yan. Yung treasure blade na yan, nung na-experience namin, kung i-view mo tong content na to, kulay puti lang siya. Wala siyang texture. And syempre kami, patiently waiting kami sa improvement ng devs. And nare-report namin kung ano yung mga dapat i-fix. So, isa na to, yung mga treasure blade, yung mga weapon, yung mga namings ng weapon. For example, gold blade o kaya silver blade ng kabaliktad ng pangalan, nare-report namin yan. So, from small things, from mga small bugs, lalo na sa campus pa lang, nire-report namin yan, guys, no? So, ayan, na-experience namin yan. So, ngayon, may experience nyo to ngayon. Ngayong OBT, lalo na pag dumating kayo sa level na pwede na kayo makagamit na to, ng ganito, no? So kami, masasabi namin swerte kami kasi nakasuot na kami nito. Pero, that doesn't mean na swerte kami kasi nga, nasuot lang naman namin to pero hindi namin to nasuot gamit yung nagpapa-level kami ng wala ng reset katulad ngayon, 'di ba? Sabi ng developers, wala ng reset hanggang mag-official. So etong part na to, itong mga weapon na to, syempre ako as alpha tester, pag nag-OBT hanggang official, magagamit ko yung weapon na ganito nang hindi na magre-reset, 'di ba? Mas magandang achievement 'yon kaysa sa alpha test kasi nga kami nagkakaroon pa kami ng reset noon, 'di ba? So challenge to kasi para masuot mo ulit yung dati mong weapon na dream weapon mo nung naglalaro ka pa ng run online before, 'di ba? So ayan. Proceed tayo doon sa mga ayan, yung pag-create ng character. Nagawa din nila to. Sa totoo lang, ayan, pagpasok namin noon, kung i-view nyo to, parang mafe-feel nyo talaga na nostalgia yung kung isa kayo dun sa ako kasi dati nung nag-start akong run online, guys, sa PC lang ako, nagre-rent ako yung 15 isang oras. So, ayan, ganito yung ganito yung login niya. Pero syempre, yun nga, nagkakaroon ng development. So, nabago din yan. Katulad nung ngayon, yung login ngayon, di ba? And ayan, yung campus, yung marketplace, ganyan na ganyan. Yung sa run online, kayang-kaya ng developers yan, di ba? So, ayan, Phoenix Campus, tapos MP Campus. Yan yung mga OG campus na pa-experience din namin sa amin yan ng developers. Pero yun nga, since dadaan din sa improvement, binago din nila yung map. Pero syempre yung map na yun, naging part pa din yung map ngayon ng Run Mobile ng mga naging run before na run online. So ayan, may content pa nga ako dito. And how to unstuck. Pero, syempre, yung how to unstuck na yan, hindi nyo na may experience yan. Unless, unless magkaroon pa nung part na yung map
is may butas pa. Yung auto unstack na yan, ginawa ko yan dati kasi akala ko dati mag-open sila ng OBT nung this year yun. Basta mga around January ata yun or December last year. Kasi nga chine-check pa ng developers kung ready na ma-launch yung OBT, pero hindi pa, kaya tumagal kami, di ba? So that time marami kaming nire-report na bugs pa, tulad niyan yung mapa. Kapag naglalakad ka sa campus, ang mangyayari diyan, malulubog ka, either malulubog ka or mapupunta ka sa langit. So gumawa ko niyan kasi nga expected ko pag nag-OPT baka makatulong to dun sa mga players na nag-OBT. Pero ay na nga, hindi naman siya agad pero na-fix ng devs yung ganitong klase ng problem na troubleshoot nila. Tapos ayan, napa-experience din sa amin yung mga ganitong skills, mga last skills. Yung 157, hindi ko alam kung pa-surprise ng developers yun sa amin, pero based sa sinabi ng developers, ilalatag na lang din nila yon kasi madali lang naman yung mga skills may Starfall Dod, yan, may mga 127 skills, 107 skills, 117 skills, and may mga graphics pa nga dyan na iba. And 'di ba, syempre yung mga crowd, yung mga tao, 'di ba, may mga comments sila diyan. Syempre yung mga ganyang skills, iniisa-isa din ng developers 'yan. So, yan, ayan, experience namin 'yan. Inisa-isa din namin 'yan tulad ng mga simpleng skills, level 7, 27, 17. Yan. Pinagre-report namin 'yan. Ayun, makita nyo, 9 months ago. So, matatagal na 'yan. Nagkaroon din kami ng mga testing sa mobs, yung mga bug na mobs. Ayan, may brute pa nga, doon pa kami sa OG na mapa ng Run Online. So ayan, nagkaroon ng mga ganyan testing. And ayan, yung mga yan ginawa ko, ni-record ko para at least alam nyo kung ano yung mga nagiging progress namin, tsaka ano na yung mga nilalabas ng developer sa amin, di ba? And ayan, nagkaroon kami ng mob test. Nagkaroon pa kami ng mga ayan, meeting kami, mga alpha tester. Hanggang sa ayan, inisa-isa namin yung mga skills. Ayan, mga first na yung mga skills na yan, free yan kasi nga para magkaroon makapunta agad kami dun sa mga mobs na mapapatay namin, and at the same time hindi yun para makapagpa-level kami kasi hindi naman yun yung purpose Ang purpose nun hindi lang magpa-level kundi makapunta kami dun sa mga mobs para ma-report namin pati yung mga lugar, 'di ba? So ayan, marami pa. So hindi totally lahat na ilagay namin kasi syempre yung iba hindi naman basta-basta malalagay kasi parang nonsense lang din kung makikita nyo kasi hindi nyo rin naman maintindihan. And nagkaroon ng test trade. Meron kami mga alpha tester na sumubok na mga cheat, mga third application na gagamitin para makapag-bugs, makapag-cheat. Yan, na test din yan. And pwedeng may mga mangyari pa or ma-try pa yung mga ibang nag-OBT, pero ang masasabi ko guys is na-test na din to. So yung mga bugs na yan, ngayon nga anong nangyari nung last time, parang gold abuse lang, 'di ba? So hindi siya totally bug, na abuse lang yung setup na nagawa before nung last OBT na na-release yung Run Mobile. And ayun, na-fix din yun 'di ba? Binan pa nga ng developers yung yung iba, yung mga nag-auto clicker, 'di ba?
Yung auto clicker, nagkaroon din ng content nun just to let you know, di ba, na ganito yung sa auto clicker. Pero syempre yung developers din, tinitignan nila kung ano yung mas approve sa mga tao. And ngayon, tinanggal nila yung auto clicker. So ngayon, hindi na siya applicable. Ginawa pa ng developers, di ba, binawasan yung mobs. So pag nag-auto clicker ka, kung solo ka, nonsense din. Kasi nga ang goal dito is magkaroon tayo ng party. Unity sa sa party. So magkaroon ng teamwork, 'di ba? So yun. Kasi kami noon alpha test, halos hindi kami magkakasabay ng schedule eh. Sa itong kinukwento ko ngayon is yung mga na-experience ko. So yung iba sa amin solo lang talaga. And ayan guys, so ayan, nagkaroon kami ng mga na-reset yung level, tapos balik kami sa pero syempre, binigyan kami ng developers ng skills para at least kahit papano makapag-explore pa din kami ng bugs dito. So, ayan, may mga content ako dyan. Ayan, skill test, loot test, paths test, diba? So, ayan, inisa-isa namin yan, guys. And kung mapapansin nyo, ayan may malaking bug. Guys, isa yan sa unang-una napansin before. Bug na malaki, 'di ba? Gusto nila yung maliit lang. O ngayon, niliitan na ng developers, 'di ba? Ginawa nila kung ano yung mas gusto na ng mga tao na nakakapansin dati. So, ayan, may mga charm pa kami. Parang at least mahirap kasi magpa-level eh. Gusto kasi ng developers, diba nga, classic, magbe-base tayo sa classic, sa OG run online, diba? So mahirap talaga magpa-level, kaya kami mismo alpha tester, alam namin at sinasabi namin sa inyo na hindi ito yung akala yung private server na pag nakailang oras ka, level 100 plus ka na agad, no? So nandun tayo sa point na binabalik nga ng developers yung moment na experience natin nung buhay pa yung run online, 'di ba? And ayan, may trade test, guild test, paggawa ng guild, tapos ayan, mob test ulit, tapos yan. Nagkaroon din kami ng ng hunt, yan, yung mga hunting na yan. Yan naman, tinest lang ng developer, syempre yung mga yung mga drop rate ng refines, mga weapon, mga ganyan. So nagkaroon kami ng ganyan para syempre matest din ng developers yung mga kung ilang percent tsaka kung gaano kabilis yung drop sa amin. So ngayon binabaan din yun. Syempre katulad nga ng sinabi ko kanina, hindi to private server na basta-basta ka na lang makakakuha agad, 'di ba, ng gusto mo. And ayan, guild creation, upgrading items din yan. Dumating din kami sa point na ang bilis nung nakapag plus 7 kami, nakapag plus 9 yung iba sa amin. Pero nung sumunod na update, binabaan ng developers yung yung rate, success rate sa pag-apps, 'di ba? Kasi nga para fair, 'di ba? Pagdating ng official OBT, may experience talaga ng lahat, yung OG run na pagpapalevel, tsaka yung may hirapan ka talaga, pagpapagura mo talaga yung mga weapon na i-upgrade mo talaga. Ngayon iba gagastosan mo ng mga maraming refines, diba? Tapos ayan, so ang naging difference na ngayon is ayan, plus 5 na yung stats. So nag-content ako niyan para mapakita na plus 5 yung stats na nadadagdag. So ayan, meron pa dyan, may content ako, ano yung mga lalabas sa instructor, ano yung mga mabibili. So depende pa yan kung sa OBT bago mag-official ililipat nila ng NPC, di ba? So ayan, mabot na kami ng onslaught. Tapos ayan, may mga time din na binus kami ng developers para nga at least makapag-progress kami, kasi ang hirap din magpa-level nung times na alpha test namin, guys. Nag-CBT 1 kami, tapos CBT 2,
pahirapan din kami noon. Tapos yan, hanggang sa inopen nila yung SG hole, MP hole, Phoenix hole. So yan guys, pahirapan din yan. So hindi ganun kadali yung testing namin kasi simula main campus hanggang sa mga hole ng campus, ginawa namin mga invisible obstacle, nireport namin yan. So ayun, kung kayo makakapasok na kayo ngayong OBT hanggang official, less na yung experience nyong may mababangga kayo na invisible obstacle. Tinanggal na ng developers yan kasi pinagre-report na namin yan dati nung bago pa mag-OBT, halos lahat ng daanan mo mabubunggo ka kahit wala ka namang binabanggang pader. So dyan pa lang ang dami na namin pinagre-report na invisible obstacles, no. So inisa-isa yan ng developers and hindi ganun kadali yan. Meron pa nagkakaroon ng glitching, tumatagos kami sa pader. So yan guys, ang hirap i-report yan kasi parang ginawa namin yan, lahat ng mapa, lahat ng meron sa mapa dinaanan namin, tapos pinagre-report namin. Pwedeng may na-miss kami na may experience nyo pa, pero ayun na nga, yun yung mga pinagre-report namin, and halos hindi pa kami umabot ng trading hole. So S-Joule pa lang yun. So possible na may ma-experience pa tayo sa matataas na maps, mataas na level ng maps, no. And ayun guys, and nagbigay din kami ng preview na ito, okay na tong mapa na to, na ready na ng developers, 'di ba? So ayan, step by step lang ginawa ng developers yan, no? Hindi ganun kadali. Tapos ayan, nagkaroon din ng Giant Hawk, yung Dark Swordsman, 'di ba? Nagkaroon din ng test diyan, gaano kakunat, yung hindi basta-basta mamamatay. And hanggang sa ayan, nagkaroon na ng revamp. Napalitan siya ng mapa, 'di ba? Pero hindi naman nawala yung concept ng run dito, 'di ba? So ayan, hanggang sa nagkaroon na ng elements. So guys, wala pa kami na experience na elements before. And ayan na nga, yan, nagkaroon ng elements, tapos pinagre-report namin yan. Bawat mga drop, mga weapons, 'di ba? For example, ganitong for example, fire element pero ice, mga ganung bagay, nire-report namin yan kahit yung wordings na mali. Kasi nga, syempre, gusto ng developers na dumaan tayo sa point na pag halos lahat nakalaro na, 'di ba? Halos yung iba okay na. Talagang mafi-feel nyo na talaga yung laro na, 'di ba? Pero yun nga, lahat naman ng laro dumadaan diyan eh. And kami mga alpha tester, kami ni-report namin lahat ng mga bugs, mga bagay-bagay na pwedeng or kailangang ayusin. Hanggang sa nagkaroon ng quest, quest and map preview. Meron dyan, pag kinlik mo yung pangalan ng mobs, dadalhin ka sa map kung saang part ng map yung mobs nandun. So automatic yun, mapupunta ka. So yan, inisa-isa yan, pati yung mga quest guys, no. Actually, hindi lahat ng quest na labas. So, tinest din namin yung mga pag-accept ng quest, 'di ba? Nagkaroon din kami ng experience sa ganyan. Nagkaroon din ng mga bugs diyan, hindi nakatapos na iba pero hindi pa nakaka-receive ng mga reward. So, yung mga ganyan na experience din namin 'yan. And Phoenix din yan ng developers. So, ayun no. Solo leveling na auto clear, pero ngayon hindi na applicable 'yan. Kasi nga syempre kawawa naman yung mga nagpa-party, 'di ba? Tapos yung iba tambay lang. And ayan, nagkaroon ng Guild War room. Ayan. Parang parang CW yan, pero ayun na nga, isa to sa magiging resources nyo ng mga rewards or something like refines. And ayan, hanggang sa umabot na ng
yung mga set na experience na namin, pina-experience ng developers, yung mga bugs dyan, yung mga butas-butas na damit, di ba? Pinagre-report din namin yan. Ayan, hanggang sa, ayan, nagkaroon na ng di ba? Ng early access. Yan. Bago pa pala yung early access, ayun, yung mga element pa din. Hanggang sa dinala din kami sa yan, sa prison map. Yan. Nirespawn lang kami ng developers dyan para ma-experience namin yung prison. So, para at least alam nyo na yung map na to ready na, 'di ba? Gagawin na lang natin pagre-report na lang natin yung mga bugs, 'di ba? Pero hindi pa kami nakapagpa-level totally diyan. Pinakita lang sa amin ng devs yan. And ayan, yung warp passage, wala pang mobs yan, pero makakapunta na kayo dyan pag napagpa-level kayo. Yung prison map, and ayan, hanggang sa nagkaroon na ng early access, no? Dito sa early access, dito na nagkaroon ng nagdepend yung developers based sa mga nakakapanood ng contents namin, based sa updates nila. So, yung Run Mobile na the masterclass na to is hindi to ganun kadaling matapos yung pag-fix ng bugs. Kasi guys, before tong early access na to, kaya ina-explain ko sa inyo is bago pa yung early access, nagkaroon ng mga bugs na finifix. Gabi-gabi noon, hindi rin kami makapag-online kasi nga naka-down yung server. Hindi nyo may experience yung yung minuto, oras-oras, nagda-down yung server kasi yung developers finifix nila yung bugs, tapos pag-up ng server, okay na yung bugs. So, dito sa early access, actually, nung nag-open to, mas marami nang na-fix. So, hindi na siya yung katulad dati na oras-oras, minuto. Ngayon, ang ginagawa lang ng developers, isang bagsakan lang, kaya matagal yung pag-up ng server. Pero, ayun na nga guys, hindi nyo magugustuhan yung pacing namin before CBT hanggang CBT2, CBT1 to CBT2 na na-experience namin kasi yung mga developers may mga trabaho sila and nag-i-invest sila para sa laro na pangarap din natin and pangarap din nilang mapunta sa mobile, no? And ayun na nga, ba yan, ba't na sa Gilded. So, ayan, gumastos din sila dyan. Hindi pa kami gumagastos. Wala pa yung early access. Sila mismo, gumastos na sila dyan. Imagine, kami, wala naman kami ambag sa kanilang pera eh. Wala nagdo-donate sa amin. Guys, sariling pera nila yung ginamit nila. And, sabihin na natin na, oo, kailangan ng developers yan. Magtatayo kayo ng laro. Syempre, dapat may pondo kayo. Oo, yun na nga yung point eh. Dahil sa marami nakakita, nagpa-early access yung developers kasi yun yung gusto ng mga tao. Gusto nilang ma-experience agad yung laro. So, dahil sa gusto mong ma-experience agad yung laro, edi, ayan, mag-apply ka ng early access, di ba? And ayun na, kaya ginrent nila yung early access. Pero hindi pa talaga totally gusto ng developers no na that time na mag-release ng OBT agad-agad. Kasi nga may roadmap kami sinusundan. And yung roadmap na yun, minsan nauurong pa yun kapag hindi pa totally fix yung mapa and yung mga bugs. So, may part din na nakakalungkot kasi nung nag-early access, hindi maintindihan ng mga early access players na hindi ito yung parang official na pag nag-up kasi para din kayong tester niya na magre-report din kayo ng bug. And thankful din kami kasi nga may mga tumulong din na mag-report ng bugs na EA players. So, ayun guys, kami mga alpha tester wala kaming bayad. So,
halos lahat kami voluntary namin ginawa. And syempre kaming content creator, yung iba sa amin, kung yung iba hindi pa monetize yung mga channel, yung iba monetize na. So parang yun na yung magiging sa amin, pambawi, 'di ba? Pero kami mga content creator, hindi kami yung ina-expect nyo na dahil sa nag-upload kami ng content, milyones na yung nakukuha namin pera. So ako, sabihin ko sa inyo, ako content creator ako, small YouTuber ako, pero kahit monetize na yung channel ko, nagtatrabaho pa ako and gumagawa ako ng content, parang sideline ko lang to. So guys, hindi ganun kadali din maging content creator. So parang ito na lang din yung naging sideline ko, para at least kahit paano may maging ko, bumalik sa akin sa mga pinagpapaguran ko, 'di ba? So ayun na nga, balik tayo dun sa sa early access. So hindi ibig sabihin na nagpa-early access kami that time, yung developers is pulido na lahat. So may ire-report at ire-report kasi hindi pa to official in-announce yun ng developers And yun yung nakakalungkot. Doon na kasi nag-start na ang dami nagre-reklamo, pero hindi kasi laro ang binayaran ng tao dito. Ang binayaran nila yung package. Hindi naman sinabi ng developers na pag nag-avail ka ng package, makakapaglaro ka na ng maayos, 'di ba? So walang guarantee na ganun. And ang dami nagsabi, scam to, walang early access. So okay guys, no, sa progress na to, ngayon sabihin nyo sa akin, mag-comment kayo sa baba na scam pa rin to kasi dumating yung early access, nag-open yung early access, naka-experience yung mga early access players na nag-avail ng package, 'di ba? Scam pa ba yun sa part na yun, 'di ba? Nakakalungkot kasi yung iba sabi ng scam, hindi naman nila mapatunayan. Ngayon nag-up na siya. Ngayon tapos na tayo sa early access, 'di ba? Syempre may mga bugs pa din. Though ang hirap din sa part ng devs kasi nga nagkakaroon pa ng mga kailangang i-fix. And hindi naman natin alam kung gano'ng kahirap yung pag-develop ng laro na to na ginagawa nila, 'di ba? Yung behind the curtains, 'di ba? So kami syempre alpha testers, nakikita lang din namin yung mga bugs, pero hindi namin totally nakikita yung pinagpapaguran nila behind the curtains na katulad ng nilalabas ng ibang laro ngayon na ganito sila magtrabaho, ganyan. Sige, sabihin natin smooth yung trabaho ng iba, pero let's say na dito sa Run Mobile, napapakita namin yung progress 'di ba? Pinapakita namin sa inyo step by step, unti-unti. 'Di ba? And nagkaroon ng early access, nabawasan yung mga nagrereklamo kasi scam daw. Ngayon, ang dami naman nagagalit kasi bakit wala ng early access, hindi sila makapag-avail ng package kasi walang item shop. So ayun nga guys, no, in-explain ko yun before, may mga papasok ng early access para mag-business. So ngayon, kung hindi nyo naintindihan yung content ko before, na expected yun ng developers kasi nga yung iba mga businessman yun, nag-avail sila ng package para pagkakitaan yung package. So kung nagagalit kayo kasi bumili sila ng package, hindi na nila kasalanan yun kasi that time nila yun afford nila So kung hindi nyo afford, diba, nasa sa inyo na yun kung bibili kayo ng Rosa nila, refines nila. And yun yung isa sa nadagdag sa issue, diba? So yun, may isa pang klase ng early access player, yung mga competitive, gusto magpa-level ng dire-diretso, diba? Since walang reset, early access pa lang, pwede nyo magpa-level ng dire-diretso, diba? And ayun nga, dami nagagalit kasi 'di ba, may mga nagbebenta. So kung mahal man 'yun, di wag ka bumili sa mahal, 'di ba? Simple lang 'yun. Pero masasabi ko lang,
hindi mo naman pera yung ginamit sa pambili nila ng package So, huwag kang magagalit sa kanila kasi bumili sila ng package. Pangalawa, nagtiwala sila sa developers And ngayon, ginawa ng developers yung way na yun para at least yung mga taong gusto makapaglaro, makabawi din doon sa binayaran nila, di ba? And ayan, balik na tayo dito sa early access, di ba? Yung progress dito. Nagkaroon na ng kulay yung buhok. Dati wala pa kaming ganyan, guys. Yan, mga kulay ng buhok, yung iba-ibang kulay. Ayan, dire-diretso niyan. So, yung part na yan, guys, isa rin yan sa naging progress, di ba? Hanggang sa, ayan, nakapasok na lahat. Nagkaroon ng main campus. Yung main campus na yan yung 1F sa OG-RAN, di ba? So, yung campus na yan, yung kinontent ko na yan, ano yan? Yan yung campus na wala pa nung alpha test. So, syempre yung mga developers din, hindi naman lahat basta-basta ilalabas, 'di ba? So, depende pa 'yon unless alam na nilang pwede nang ilabas 'yon. At alam nilang hindi na 'yun yung ganun kahirap kasi nga syempre developer sila Alam nila kung ano yung mahirap i-fix at ano yung mga kailangan nila ng tulong kasi nga finipix pa nila yung ibang bagay sa laro. And ayan, nagkaroon ng yan sa early access na nag-ano kami, mga pa-level, 'di ba? Diyan na na-test yung mga experience, 'di ba? Syempre may mga rosa, and na-experience na ng bawat isa yung hirap ng pa-level. And guys, sinasabi ko sa inyo, hindi ito yung private server, 'di ba? Na katulad dating ilang oras pa lang level 100 plus ka na. Yan, nagkaroon pa nga ng pre-rosa 'di ba? So, ayun, dyan natapos yung content ko kasi syempre hindi naman nagtuloy-tuloy yung early access kasi nung nag-OBT, 'di ba? Nagkaroon ng stress test which is hindi rin naman expected ng developers na yun nga sobrang dami. Pero syempre stress test yun. At least na ang ano doon, nalaman ng developers kung paano ano yung mga kailangan gawin, 'di ba? And inano naman yun sinabi naman ng developers, di ba? Nagkaroon naman silang transparency dun sa mga ginawa nila ngayon na pag-avail ng BIP. Ngayon pumasok na yung pag-avail ng BIP which is ayun nga, ang dami nagagalit. So guys, explain ko lang sa inyo etong part na to sa VIP na to, ang daming namamahalan, guys. Dun sa part na to, sige sabihin natin, ang dami mo na mabibili sa 450. Pero, kung ikaw yung sobrang namamahalan, ako natatawa na lang ako dun sa mga nagre-reklamo sa 450. Sabi nila pang battle pass na daw to sa laro. Yung iba nga alam pa nilang kaparesyo ng battle pass Yung iba pang skin, di ba? Yung mga ganyan. Pero, guys, 450 na yan. Ano pa lang yan, barya pa lang yan sa ibang laro. Kasi kung iisipin nyo, kung nakapunta kayo ng ibang laro, may mga laro na MMORPG type pero may mga gacha. Yung 450 na yan, barya lang yan. Halos wala ka pa makukuhang item na maganda dyan dun sa gacha sa ibang laro. Kasi yung ibang laro event nila halos 5k pataas magagastos mo. Kung alam niyo yung Dragon Raja na laro, mangyayari niyan, yun, halos pay to play yung laro na yun. Ang dami mong magagastos doon para maging malakas ka. Pero syempre, di ba, katulad nga sabi ng iba, pwede ka naman magpalakas ng free to play kaya hindi ka gumagastos. Pero syempre, yun na nga, kung may gusto kang ma-achieve, 'di ba? Para sa iyo achievement or something na magiging satisfied ka, gagastosan mo yung laro, 'di ba? And ngayon may mga gumastos sa VIP, sinabi nila scam daw to. So ngayon ginawa na ng Run Mobile developers, 'di ba?
yung gusto ng mga tao na magkaroon ng BIP. So hindi Run Mobile developers ang may gusto nito. Ang may gusto nito yung mga spender. So ngayon, speaking of pagiging spender, ako nag-spend din ako ng mga pera sa mga laro na nilalaro ko before. Meron MMORPG, tapos mga laro na may mga gacha. Halos yung iba, kung mapapansin nyo yung main YouTube channel ko, meron akong contents about The Legend of Neverland. Yun, lagpas 10k ginastos ko, pero yung iba nga baka matawa pa sa akin kasi 10k lang nagastos ko eh. Yung 10k na yun, ano lang yun, mga mount lang yun, kung alam niyo yung mount. Syempre, yun yung mga parang mga mobile ng character, mga sasakyan, mga ganoon collection. Kumbaga sa akin, that time nung nag-Neverland ako, achievement sa akin yun and satisfaction sa akin na magkaroon ng ganun. Basta parang, alam mo yun, achievement na makuha mo yun. Syempre, ganun din dito sa run. Kung OG run ka, tapos competitive player ka, gagastos ka talaga dito. Kasi, kung OG run ka, na-experience mo yung level 200 plus, nagpapa-level ka. Araw-araw, kung nag-aabol ka ng cap level, gagastos ka ng rosa. Araw-araw niyan. Or sabihin natin 4 times a week, 'di ba? Kasi may times to event nun. Nagkaroon pa ng BTG nun, 'di ba? Hinahabol mo yung mga ganong pagpapa-level kasi nga advantage na 'yon. So, yung part na 'yan, napakamura pa nito eh, pero ang dami na nagagalit, no? Yun yung nakakalungkot kasi dinadown ng mga kapwa natin Pinoy yung laro, which is yung developers hindi naman pinilit na bumili ng VIP at early access eh. Kasi kami mga alpha tester, kaya namin tulungan yung developers na magkaroon ng improvement sa game, pero mabagal lang yung progress kasi nga hindi naman kami nag-donate sa kanila ng pera. So yung developers nag-iipon din sila, kaya hindi naman agad siya ma-release. Pero since gusto nga ng tao na ma-release yung laro, sila na mismo nagbigay kung magkano yung kailangan na budget ng laro para ma-develop ng mas mabilis at makapaglaro yung mga tao, di ba? So, ganun siya. Sabihin natin yung ibang laro, marami silang server, pero isipin nyo, lahat ng laro may mga may mga way para kumita sila sa laro. May mga item shop sila. Doon sa mga item shop na yun, ang mangyayari doon is bibili ka doon. The more na maraming tao nag-spend sa laro, the more na nakakapag-open up sila ng server. So kung may mapapansin nyo, ang daming laro na ang daming server, kasi ibig sabihin lang nun, kaya nilang mag-earn ng malaki para at least makagawa sila ng panibagong server, 'di ba? Sinabi naman ng developers kung magkano yung magagastos 'di ba? Magkaroon lang ng channel, 'di ba? Yung kinukwenta-kwenta ng mga tao na kapag maraming bumili ganito, kulang pa nga yun sa gagastusin ng developers para makapag-open ng maraming server na nire-request ng mga tao, 'di ba? So what more pa, kung nagkaroon ng item shop, di lalong sasabihin ng mga tao is scam to, pay to play to. Actually, walang masamang maging pay to play kasi pera ng tao yung ginagastos nila. And ang nakakalungkot doon kasi hindi mo na nga pera, pinapakailaman ka pa ng ibang tao, di ba? So, ako dito sa part na to, hindi ako galit. Gusto ko lang i-share yung thoughts ko about sa nangyayari, and as alpha tester, hindi ganun kadali mag-discover ng bugs, 'di ba? So hindi rin ganun kadali kahit sabihin natin na may idea kami sa nangyayari sa laro, sinishare sa amin ng developers kung ano yung mga magiging progress. Syempre kami naiintindihan namin kung ano yung mga bagay na nahihirapan sila.
Kasi nga hindi naman agad-agad na update eh. Katulad ng sinabi ko kanina, may times na isang gabi hindi na kami nakapagpa-level kasi nga finifix pa ng developers, and at the same time may trabaho sila, nag-iipon sila. So, 'di ba, gumagastos sila, nag-iipon sila. Napapagod din sila, papahinga sila, 'di ba, kinaubagaan. Antayin namin magising sila or makauwi sila galing sa trabaho. Nag-update sa amin yung developers dati na, pauwi na kami. Abangan niyo yung ano namin. Yung update. Be ready, magkakaroon kami ng APK, guys. Yung ganyang part, sinasabi ko sa inyo, kung kayo naging alpha tester, kayo hindi nyo gugustuhin kasi yung APK na dinownload yung before, hindi pa yun yung katulad nung sa amin na halos oras-oras, every time na active yung developers, nagkakaroon kami ng update ng APK. Pasahan kami nun. Kami mga alpha tester, pasahan kami ng APK nun. Sino yung may mabilis na internet, tulungan natin yung developers na magpasa ng APK. Ganon kahirap guys. Ganon kahirap mag-test ng laro. So, syempre yung developers, pagod na yung developers, di ba? Or may inaasikaso silang iba. Okay na bahala sa APK. Kami na nagpapasa-pasa noon kasi nga para at least kinabukasan maayos agad nila yung progress. So, sa part na yun, sana maintindihan nyo guys na yung ginagawa ng developers is hindi lang naman para sa kanila yon, para sa mga dream game ng mga OG run players, and siguro sa mga darating na update, sana mas intindihin pa natin yung developers, no, and habaan natin pasensya natin kasi ako pilot ako dati, alam ko yung gastos ng owner dun sa sa run character na pinapa-level namin. Yung ano ba tawag dito, yung character niya nun, isang party, ang dami namin pilot. So isipin niyo yun, kami mga pilot, binabayaran niya kami. Binabayaran niya yung Rosal, binabayaran niya yung shop niya, tapos binabayaran niya yung internet niya, ina-upgrade niya yung PC niya. Sige nga, sabihin nyo na yung bagay na yun, yung pagiging competitive niya, hindi niya ginagastusan, di ba? So, may mga ganun tao talaga. So, expect nyo na yun. And sana, wag nyo nang pakialaman yung mga gustong gumastos, no? And bukod pa doon, wag nyo nang siraan yung Run Mobile. Kasi kami mga alpha tester, supported namin yung developers ng Run Mobile. Kasi sila din mismo, pinakita nila sa amin yung kahalagaan nung Run Mobile na dine-develop nila. Kasi na ayun nga, since gusto nating matupad to, malaro to, in the future na kahit nasan tayo, makapag-club war kayo, makapagpa-level kayo, unti-unti ginagawa ng developers yun. And ayun guys, dito sa content na to, sana wag kayong mapagod na supportahan yung laro. Pero hindi ko naman kayo nire-require. Bahala kayo sa buhay nyo kung anong gusto nyo. Pero, ayun nga, as an alpha tester, gusto ko lang i-share sa inyo na, ayun, hindi ganun kadali mag-develop ng laro. And, kung may mga may mga updates man na matagal, sana expect nyo na ayun nga, maraming inaasikaso yung developers natin. And not because yung iba naman na nagbayad, sana iwasan natin pagiging entitled na akala mo binili mo na yung laro, di ba? Yung ginastos mo sa laro, sabihin natin 2K, 100, 200, sila milyones na ginastos nila sa laro, di ba? So alam nila yung ginagawa nila, kaya wag natin pangunahin yung developers, di ba? Sa iba naman, siguro kung may nakikinig dito na developers din ng ibang laro, so kami, hindi naman kami yung mga tester na na matawag dun? Basta yung parang gusto namin kalabanin kayo. Sinishare namin yung laro kasi gusto namin na
ma-aware yung mga tao. And syempre, kung magkakaroon man ng lipatan, hindi namin kasalanan yun, 'di ba? Kasi OG run ang gusto ng ng tao 'di ba? So yung ginagawa ng developers, pinaghihirapan din naman nila. So ayun lang, sa akin siguro maging masaya na lang siguro tayo kung saan masaya yung mga players natin, 'di ba? Kung kayo man yung developers. And kung kayo man yung developers, siguro improve niyo yung laro nyo. So yun yung facts na sana maintindihan nyo. Improve nyo yung laro nyo. Palagay nyo yung members nyo, 'di ba? Yung mga tao nyo. So ganun lang. Hindi ako developer, pero sa akin ayun nga, ano lang, sana maging masaya tayo kung saan masaya ibang tao. Basta ayun guys, ngayon dahil hindi pa up yung server, antayin na lang natin. Okay, so nakikita nyo naman nag-update yung Run Mobile yung Run Mobile. Guys, last na to 50k followers na yan ngayon. So talagang madaming maglalaro at nag-aabang, no? Yung Run Mobile na yan, wala pang 50k followers yan before. Last year lang nung naging content creator nila ako. Wala pang 5 to 10k yung followers niyan. So kita nyo naman kung gaano tayo karami supporters ng Run 'di ba? So ayun, kung basher ka man ng Run Mobile, alam ko naman maglalaro ka din So good luck na lang sa inyo, pero ako ang gusto ko lang i-share, hindi nyo kami kaaway, kami mga alpha tester, no? Sinishare lang namin yung mga updates, and ayaw lang namin na mahirapan pa yung developers. Kaya kung mapapansin nyo sa Guilded, 'di ba? Sama na natin yung Guilded. Yung Guilded is ayaw namin matoxic yun, kasi nga dun halos unang-unang nalalapag yung mga updates ng developers. And kung gusto nyo magpaka-toxic o gusto nyo makipag-away, wala namang problema dalhin nyo yan sa laro in-game mismo. Pag nag-up na yung server, doon kayo makipag-away sa mga naka-away nyo sa laro. Pero ako guys, hindi ko ina-advise na na kung may kinaiinisan kayong alpha tester or what, like yung mga nagkikik sa inyo. Ako rin nagkikik ako pero aminado ako, nagkikik ako ng toxic sa Guilded. Pero ayun nga, yun ang gusto ng developers, ayaw nila ng toxic, 'di ba? Kasi kinakausap kayo ng maayos, tapos pinipiloso yung developers, 'di ba? Paano tayo makaka-progress ng maayos niyan, 'di ba? Kung pinapahirapan nyo pa yung developers na ipaintindi sa inyo na ganito na nga yung nangyayari. So ayun lang. Alam ko naman na maraming tao na meron pa ring malalim na understanding dito So ayun guys, no, before ko i-end tong na to, content na to, gusto ko lang din i-congratulate kayo, kasi nga syempre unti-unti na natin na lalaro yung Run Mobile na gusto natin. And congrats din dun sa sa mga ka-alpha tester ko, pati dun sa developer syempre. Pero ayun baka sabihin nyo pasip-sip ako. Sa akin masaya lang din ako, kasi nga nandun na tayo sa point na hindi lang ako yung ka-alpha tester ko, yung mga kalaro ko pag nag-up na yung Run Mobile, kasi kayo mismong mga sinishare ko nitong content na to, mga kalaro ko na din, 'di ba? So ayun lang guys, kung may mga content creator din dito na nakikinig sa akin, siguro collab tayo. See you sa laro, and ayun, bahala na. Basta see you. Baka magkaroon rin akong pa-pre-roll so may na ako, bala ko din mamigay sa group dun sa pinagpo-postan ko ng
ng Pre-Rosa. So, ayun. Basta, syempre, huwag niyong kalimutan mag-follow sa akin, mag-subscribe. Kung galit kayo kasi nagpapasubscribe ako, bahala kayo. Shinare ko na sa inyo, sinabi ko na sa inyo na hindi ganun kadali maging content creator. Pero yung pagpapasubscribe na yan, kaya ko naman na din yan. But, ayun nga, syempre, iba pa rin kapag nag-subscribe kayo ng kusa, 'di ba? So, ayun lang, gusto ko lang din makatulong sa mga kapwa ko na gustong makalaro ng Run Mobile. Kaya ayun, sana yung mga pinag-share namin, kami mga alpha tester na content creator, na-excite kayo dun sa mga nangyayari ngayon. So, ayun lang guys. And see you sa mga next update ng Run Mobile. Hoping na magkita-kita na tayo sa laro. And good luck. So, ayun. Paalam.